Hello! Hi guys! Magandang hapon sa inyong lahat. This is Chin Rodriguez from Asagari Channel, a faith healer, also Matara reader. So, ngayong gabing to, ngayong hapon na to, ngayong umaga na to, saan mang sulok ng mundo. So, this reading is a general reading lamang, hindi lahat makaka-resonate. Kunin lamang po makaka-relate sa inyo and comment down below kung kaninong energy ang ating nasagap. So, this reading is a monthly gabay for the month of April 2024 for the sign of Pisces. So, Pisces, welcome to my channel. Ano kayang messages, advices ng spirit guides ang ating masasagap for today's video? Kanina makayang energy o kaganapan sa buhay ng mga Pisces ang ating mahagilap. So, guys, this reading is a general reading lamang, hindi lahat makaka-resonate. Kunin lamang po makaka-relate sa inyo and comment down below kung kaninong energy ang ating nasagap. And of course, don't forget to like and subscribe my channel and hit the notification bell for more videos update. Or kasi maraming salamat po sa mga walang sawang pagsuporta sa aking channel. Lalong-lalo na yung hindi nag-i-skip ng ads. Naway pagpalain kayo ng Diyos at may kapal, siksik-liglig na gumapaw na biyayang manang balik sa inyo. So let's see what is the messages, advices sa iyo ng ating angel spirit. Angel spirit messages given information po for the sign of Pisces. So let's see ano kayang messages ang mailalahad sa iyo at ano na naman kayang hanash or kaganapan sa buhay mo ang mahahagilap at masasagap ng paraha. So there's a death card for an ending and a new beginning, a transformation that brings you a sour, powerful, etc. So there is the lovers for a new love life or something everlasting promises or there's a higher level of commitment. So sinasabi sa dito na maaaring magkaroon ng pagbabago magaganap sa inyong pagsasama ng inyong personal, yung asawa, jowa naman yan o anong kaharutan ng uri yan. So there's an information with that angel spirit messages na ginagabayan kayo sa inyong dalawa, no? At sinasabi ng death card is a transformation na maaaring babaguhin na ang inyong relasyon. Ibig sabihin mukhang kumbaga magkakaroon kayo ng higher level of commitment. And there is a 7 of Cups for a lot of opportunities coming in for you. Maraming oportunidad, maraming kaganapan, there's a lot of options coming in for you. And there is an 8 of Swords. Mag-ingat ka lang kasi there's a lot of negativities around you. 8 of Swords is a very toxic energy. At sinasabi sa'yo dito, mag-ingat ka kasi napapalibutan ka ng toxicities. And of course, there is the 5 of Cups for something regret or something disagreement. So, ibig sabihin dito, guys, kumbaga mag-ingat ka sa mga bagay o kaganapan sa buhay mo, baka pagsisihan mo at the end of the time. So let's see additional messages. What is additional messages for you with a 5 of Swords? Okay, reverse down. So it means a fair fight. So may patas na laban dito na magbibigay sa iyo ng new opportunities. At the same time, there is the Queen of Cups, healing. So magkakaroon ng kagalingan at kaliwanagan and of course paghilom ng sugat ng nakaraan. And because there's a 3 of Cups, so see, maaaring matatapos na ang third party. So there's a 3 of Cups with a celebration. No, tinatapos na ang third party or kumbaga mga excess or something na mga panggulo sa relasyon. There is a 6 of Cups for see, there's a 7 of Cups, there's a 6 of Cups. Yung mga panggulong, there's an ex, no? Maaring may nanggugulong ex coming sa nakaraan mo. There's an information na kumbaga nandito, no? Maaring, kumbaga magkakaroon na lang ng opportunity na papasok sa'yo. With the 10 of Cups, magbibigay sa'yo ng happiness. So, see? Kumbaga, kailangan mong kumawala sa paligid mo. Kasi, kumbaga, sa limitan na yan, kumbaga, guys, no? Napapalibutan kayo ng mga kaibigan na toxic or napapalibutan kayo ng relatives na toxic, no? And of course, there's a 3 of Pentacles. Sinasabi rin sa'yo dito na kailangan mo marunong ka makipag-collaborate or usap ng maayos, no? There's a heart-to-heart conversation. Ibig sabihin dito, kumbaga, kailangan kalma ka, no? Sa pakikipag-usap ng sa ganun. Walang, kumbaga, complication na maganap or there's a disagreement na maganap, no? So let's see what is a 5 of Swords in reverse.
So there's the Page of Pentacles, investment. So ibig sabihin dito guys, no, magkakaroon ka ng new ideas, new plans na magdadala sa iyo ng pangmatagalang eksena. So ibig sabihin magkakaroon ka na ng kaliwanagan sa kaisipan na kailangan ko ng ganito, mag-invest na ako for good, no? Kumbaga, or either kumbaga kailangan ko na magseryoso sa love, kailangan ko na magseryoso sa buhay. Kumbaga, nagkakaroon ka na something realization na kumbaga magdadala sa iyo ng expansion. So there's a Nine of Pentacles for security. No, sinisecure mo na yung bawat angle or eksena na nangyayari sa paligid mo, even sa finances and career. No? Kumbaga, sinisecure mo na yung mga pinaghirapan mo, lahat ng mga pinagagawa mo na every single day na kumbaga kailangan kumbaga importante yung mga ginagawa mo, yung mga bagay na mga dapat na unahin mo. Kumbaga nagkakaroon ka na ng kumbaga mental clarity, no? Kung ano yung mga bagay or purpose mo sa buhay. So let's see what is the Lovers. So represent the Death card, represent the Three of Cups. So see, there's a Three of Swords in reverse. Recovery. Makaka-recover ka na sa kirot at sakit ng nakaraan. No? Sa mga taong nanakit sa'yo, sa mga taong umepal sa relasyon nyo. So let's see what is the Seven of Cups and the Six of Cups. So, ano tong eksena na to? So, there's a justice. So, see, kinakarma na sila. Yung mga taong nagdulot sa'yo sa nakaraang kabiguan, sakit ng nakaraan. Yung mga taong niloko ka, tinridor ka, pinaglaro ang kano, at pagulong-gulong yung sakit na naramdaman mo. So, ito na nga, ang hostation na nararapat sa'yo. The Eight of Swords, because the Ten of Cups represent the Six of Wands. Ang tagumpay ay nasa sa'yo. Talagang iwawagay-way ang bandila mo na maaaring magdala sa iyo ng something success, prosperity, and of course, a victory is yours. So let's see what is the Five of Cups. And because the Three of Pentacles represent the higher path, a lesson learned. So matuto ka na sa nangyari sa iyo sa nakaraan, matuto ka na kung saan ka mag-i-invest, matuto ka na kung kanino ka makikipag-collaborate, no? Kumbaga hindi sa lahat ng tao at hindi sa lahat ng oras mauunawaan ang gusto mong sabihin, at hindi lahat ng mga sasabihin mo ay uunawain dahil yung iba dyan ay may lihim na inggit at galit sa iyo. The Five of Swords in reverse represent the Page of Pentacles, and of course, clarification with the Nine of Pentacles. So, meron ditong blossoming abundance na magaganap. Paglago, no? At paglakas ng iyong finances. And of course, may nasense ako pati sa love life, ha? Mukhang talagang, ito yung patunay sa'yo na love can exist, no? Talagang sa love existing, something like that, na maaaring talagang namumukadkad talagang pag-ibig. Talagang kung tapat at talagang totoo ang pag-ibig na ibinabahagi sa'yo ay maaaring yumabog at lumago ito. So let's see, what is the Queen of Cups and of course the Nine of Pentacles? So there's an Ace of Cups. See, this is the love. No, talaga, this is the love talaga. It is a real love. The Ace of Cups is a new beginning, new love life, new romance, and of course, a new romantic cycle. So talagang, ang pag-ibig talaga, kapag totoo ang nagiging kaganapan sa buhay mo. No, parang totoo yun na sa paligid mo. Magiging totoo rin yung mga mangyayari sa eksena mo. No? Kumbaga kasi wala nang kasinungalingan, wala nang magpapanggap, di ba? Wala na yung nandyan lang kasi kailangan ka, or maaaring nandyan lang kasi rebound ka, di ba? Ngayon kasi it's a real love talaga, no? So let's see what is the outcome. Ang outcome is the Sun card. See? Ang ganda guys, kasi kumbaga binigyang klaro at binigyang kaliwanagan ang lahat na nangyayari sa iyo sa kasalukuyan, di ba? Even sa nangyari sa iyo sa nakaraan. So ito, ang hudyat na kumbaga sa lahat ng sakripisyo mo, di ba? May bukas na nakalaan para sa iyo na magsisilbing liwanag at talaga mamumukadkad ang kaliwanagan sa iyo, di ba? Success yan eh. And there's a magician with the power of God. Diba? Kan talagang inilahad ng ating Panginoon talagang ibibigay sa'yo. Diba? Hindi mo kailangan ipilit at hindi mo kailangan pilitin. No? Kumbaga lalaban at ilalaban ka kung talagang kumpara ka talaga sa Kanya. Diba? The magician and the sun. Kaya talagang there's a two joining forces na sinasabi na there's a magic. No? Magical moment or something, a magical love, no? So, or you got to believe in magic like that. So, let's see additional messages for career. Sa career mo naman, guys, there is a Ten of Swords. Aha, maraming traidor, maraming, di ba? Kumbaga, maraming taong gusto kang pabagsakin.
dahil siguro sa katangiang katalinuhan taglay mo. And of course, there's a 3 of Wands. So, intayin mo lang, no? Marami man taong trumaydor sa'yo, maraming tao mang lokohin ka at the end of the time magtatagumpay ka. Diba? Yung mga tao na yan, hayaan mo yung balik sa kanila. So, let's see what is additional messages for the love life. So, ito na nga. Ito yung kinakatakutan ng mga Pisces about sa love life eh. Kung ano yung pinaka magiging outcome. Oh, handa ka na ba? So, ito na nga. So, there's an Empress for a revert. So, parang bubuhayin yung katalawang lupa mo dito. And of course, there's a 7 of Wands by protection. So, see, kailangan proteksyonan mo ang love life mo kasi karamihan sa inyo laging nasasawi. That because of sapaw, no? And traidor. No, laging kumbaga hinaharot nila landi ang person mo. And the moon card is the truth reveal. Ayun yung talagang katotohanan sa likod ng Pisces na reading lagi na kumbaga lagi talagang nasasapawan, no? Laging parang nasusulutan, no? So let's see additional messages for a health. For your health, so there's a 5 of Wands. So ibig sabihin dito there's a complications or something problema. Excuse me. And because there's a 7 of Pentacles for harvest time. So see, kung ano yung mga kinakain mong bawal, talagang there's a consequences with the harvest time. Makukuha mo yan, no? Kung mag-harvest is a paying off. Sa madaling salita, consequences, no? Kung magating consequences sa mga ginawa mo. Di ba, yung mga kinain mong bawal, yung mga ginawa mong bawal, or either, guys, kung pagdating sa health mo, kung siguro nagkakaroon ka ng anxieties or sleepless night, that because of pagpupuyat mo, kumbaga paggagala mo ng madaling araw, or either hindi ka makatulog sa umaga, hindi ka makatulog sa gabi, kumbaga that because of your actions, no? Kaya ibig sabihin dito, kailangan mong pangalagaan syempre at ingatan din yung mga ginagawa mo sa buhay mo kasi nagkakaroon ng health problem. So let's see, what is additional messages for magical fairy messages? For magical fairy messages represents ask for what you want. So let the universe and other people know what you need. So ibig sabihin dito, kumbaga hayaan mo ang Panginoon o hayaan mo ang ating universe na kumbaga ibigay mo sa kanila yung mga bagay na gusto mong makuha. No? Parang sinasabi dito, kausapin mo ang ating universe, surrender mo ng ganito ganyan, na kailangan mo ng ganito, sana ibigay na sa'yo. Yung pagmamahal o taong para sa'yo, ibigay na sa'yo. O sana yung buhay na nararapat sa'yo na ipagkaloob na sa'yo. Ganon. And there's a healing and healed and healer. So see, paggagalingin ka talaga sa asugat ng kahapon with angels messages. So see, kung ano man yung mga pinagdaanan mo, anumang sakripisyo, kirot at bigati, no? Kumbaga sinasabi sa dito, humarot ka lang ng humarot. May lang. Joke lang yun, guys. So sinasabi lang dito na kailangan mo lang talaga, no, na kumbaga magpatuloy, no? Kumbaga gagaling din yan. Kumbaga, di ba sinasabi sa'yo dito na parang ang relasyon or yung nararamdaman mo ay parang sugat. No, the more na mararamdaman mo na gumagaling na yung sugat kapag humaharot ka na. Ay, kumakati ka na. Di ba? Ganun yun. Yung sugat kapag alam mong pahilom na, ang kati-kati na. Ganun siya, guys. Kaya pag nararamdaman mo, guys, na kumaga, humihilom na yung puso mo, ibig sabihin, humaharot ka na, kumakati ka na. And there is a masculine energy. So, ibig sabihin dito, guys, na kung may person talagang, ito yung sarap niya sa part na to. Now, kasi there's a reunion. So, ibig sabihin dito, maaaring magtagpo kayo ulit ng nakaraang minahal mo. At susubukin kung marupok ka pa this time. And there's a shadow side, so may lihim siya. Or mayroon siya intention na kung susubukin or kukurting ka kung talagang kaya mo pang mabihag sa kiliti niya. Diba? So, let's see what is the additional messages for synchronicities. For synchronicities messages, there's a reverse. So, see? Ibig sabihin dito, tuloy-tuloy lang ang agos, no? And there's a shaman. So, ibig sabihin dito, there's let the universe give you a powerful eksena, no? And there is information with the child. So, ibig sabihin may kinalaman dito, baka may mga anak ka na, or maaaring mas bata sa iyo yung person mo, or baka mas bata sa iyo na ang makikilala. There's a princess. Oh my God, there's a Disney princess, guys. Baka Disney princess ka, ha? So, maaaring maging Disney princess ka this time. Aling ka doon. So, let's see what is additional messages for angels messages.
For angels messages, give me information, guys. And there is a goddess inside. So see, may pasilip. May pasilip ang ating angel spirit sa intuitions mo, sa panaginip mo. Diba? May pasilip sa'yo, kabog. And there is a divinity enlightenment. Magsisilbing kaliwanagan to sa'yo sa lahat. Parang magkakaroon ka ng kaliwanagang realizations and mental clarity. There is a harvest time at the end of the time. So there's an abundance. Talagang magiging masagana, talagang makukuha mo what you deserve. Diba? Sa lahat ng mga pinagagawa mo sa buhay mo, maganda man ang maging idudulot niyan or pangit magiging idudulot niyan, depende yan sa ginawa mong actions. No, Archangel Michael messages, believe and trust. So, kailangan mo maniwala at magtiwala. No, sa lahat ng mga ginagawa mo, ang ating gabay na si ating Archangel Michael, na sinusubukan lang ang paniniwala at pananampalataya mo. There's an eternal love. Talagang there's an everlasting promises. Talagang mayroon talaga sa dulo na magmamahal sa'yo ng totoo at lubos. No? Let's see what is additional chakra. Sa dami mo kasing nakilala, sa dami mong hinarot, no? Parang feeling mo lahat na lang gano'n na magiging eksena or magiging sistema ng eksena mo ng pagdating sa relasyon, no? There's a facade, no? Para sinasabi dito, mag-ingat ka lang kasi napapalubutan ka, nagbabalat kayo, no? And there's a completion, wag mong hayaang mahuli ang lahat. So, ibig sabihin, protectionan mo ang love life mo. And there's a workaholic. So, ibig sabihin dito, some of you, pagdating sa trabaho. So, kailangan nyo magkaroon ng time management, no? Pagdating sa relasyon, love life, career, and health, no? Balance dapat. So, let's see what is the energy. Represents walking away. So, may mga bagay na kailangan mong talikuran, no? Umalis sa sitwasyon na ginagalawan. And there is a healer of the ages, no? Talagang pagagalingin ng lahat ng mga sugat ng kahapon. Parang sinasabi talaga dito na may sugat na ang napakalalim na nagsilbi talagang sakit talaga. At maaaring until now hindi ka pa makamove on. Pero ngayon unti-unti na siya nang humihilom. At the same time, there is a storm warning. No? Kumbaga unos siya, no? May unos na dumating sa buhay mo. Or either darating pa lang siya. So mag-ingat ka. Maging handa. So, let's see what is Archangel Raphael. Archangel Raphael messages, leave the stressful situation behind. So, see, pakawalan mo yung nagbibigay stress sa'yo. No? Ang totoong pagmamahal at totoong nagmamahal, hindi yan nagbibigay stress. No? Kumbaga, binibigyan ka ng kumbaga, kalayaan sa kaisipan. No? Hindi para mag-isip ka every single day sa kanya. Let's see what is additional messages. So, there's a study. So, marami kang matututunan at marami kang pang malalaman. There's a travel for, marami kang gala or something. It's either a business trip or either, kumbaga, makapagtrabaho ka na sa ibang bansa or either, kumbaga, marami kang gala dito, no? Local. And there's a strength card. So, ibig sabihin dito, laksan, tibayan mo ang loob mo. Magkaroon ka ng confidence sa sarili mo na kaya mong gawin yung mga bagay na hindi mo lubos kayang maisip na kaya mo pala, no? Parang gano'n. Kailangan mo maging matapang this time. Sa pamilyang to, wala nang duwag dapat. Gano'n. And there is a nothing will come this situation. Walang mangyayari sa situation kung hindi ka magtitake na action. And there is your dreams need a practical plan. So, ibig sabihin, kailangan mo maging practical. Diba? Hindi na lang tayo puro love ng love. So, kailangan sa buhay natin, kailangan natin mag-practical. May love talaga. There's a love. And there's a movement. And there's an action. So, ibig sabihin dito, kumbaga kailangan magtrabaho ka din, mag-focus ka din sa buhay mo, mag-focus ka din sa health mo, and of course, the love life, no? And there's imagination, no? Gamitin mo yung intuitions and mind para makapag-create ka ng mga magandang opportunities. And there is a death card for an ending and a new beginning. So, alam nyo guys, no? Kumbaga doon pala sa unang baraha with the death card, talaga sinabi dito na may magaganap na malaking pagbabago sa buhay mo. Na magdadala ng transformation. So, ibig sabihin dito, maghanda ka. Ha? Babaguhin na ang nakatakda at itinakda. Ay, gusto ko yan. Angels, messages. For Starkeeper, stay on your ground. Manatili ka sa kinatatayuan mo. No, manatili ka sa kumbaga attitudes mo, no? Even sa perspective mo. Manatili ka diyan, pero may mga bagay ka na siguro baguhin mo lang yung sistema or anggulo ng nangyayari sa buhay mo. Kasi ang gulo-gulo talaga. Charis. And there's an earth for learning how to be human. Matuto ka na
na sa pagiging tao or sa ginagalawan mo, no? Kumbaga maraming traitor at manluloko. So matuto ka na kumbaga dumistansya at magkaroon ka ng practical na plano at desisyon sa buhay mo. So pagdating sa romance, angels represent what? Getting to know each other. Yan. Matuto kang kilalanin muna, hindi yung kagat ng kagat agad-agad, ha? Hindi pwedeng ganon. And there's a romantic feeling. So, dito papasok yung romantic. Oh my God. Talagang, di ba? May pagharot, may paghampas ng buhok. Ganon. So, let's see what is the angel's answer. And no need to worry. So, hindi mo kailangan mangamba. Kasi sinasabi ng gabay, kumbaga magpatuloy ka lang and there's a look for a sign. So talaga sinasabi sa'yo dito, maraming senyales ang binabahagi at binibigay sa'yo, makinig ka sa intuitions mo. 'Di ba? Kumbaga magkambangamba, may mensahe sa'yo at may mga bagay na magaganap at pagbabago sa'yo ngayong buwan na to at sa mga susunod na linggo within the next few weeks. Magsisimula na ang pagbabago. So Jesus' loving quote said, "As all things whatsoever you shall ask in the prayer, believing you shall receive." So, ibig sabihin dito, lahat daw ng mga bagay na pinagdadasal mo, ay maniwala ka lang daw na matatanggap mo ayon sa kalooban ng Diyos. So, see, di ba? Kung alam mo sa sarili mo na wala kang tinatapakang tao, at alam mo sa sarili mo na maganda ang intention mo, ibibigay sa iyo yan ng ating Panginoon. Tandaan mo yan. Maraming mga, ma-delays, ma-postpone ng mga plano, tandaan mo, ibibigay yan sa iyo kapag maganda, at lubos buo at malinis ang intention mo. And there's a 21:12, represent it's up to you. No, so ibig sabihin, nasa sa sayo ang desisyon at nasa sayo ang paggalaw at pagbabago na gusto mong mangyari sa buhay mo. So sinasabi dito, someone watching over you, good fortune, and of course, unforeseen forces, directions. Even if it seems like you're not making any meaningful progress, things are moving in the right direction. If you see the number, it's a sign that everything will work out in your favor and your dreams will come true soon. So see, kumbaga sinasabi talaga dito na naka-line up na yung mga maganda pagbabago na magaganap sa buhay mo. Kumbaga kung may nakikita kang kumbaga messages, signs, na ibinabatid sa iyo ng ating mga gabay, ibig sabihin dito, papabor na sa iyo ang sitwasyon. At hintayin mo na lang daw yung mangyayari ang kaganapan at magbabago sa buhay mo sa mga susunod na panahon, o sa mga susunod na araw, o sa mga susunod na buwan, o sa mga susunod na linggo. Ibig sabihin dito, your dreams will come true soon. So, ibig sabihin dito, as soon as possible, mangyayari ang mangyayari, at may bibigay sa iyo ang mga dapat mangyari. Ganon. So, let's see what is the messages of life. Sinasabi the messages of life, dance to the rhythm of life. Today, I find the joy in my heart. I lighten my life by releasing what I no longer need. I align myself with who I am and gently acknowledge who I am not. I am grateful for what I possess and I am at peace with what I do not. I appreciate, accept my life as it is. I live according to the will of God. In this way, I dance with the life and see the magic of love bloom. So, ibig sabihin dito, sa buhay mo, malaking factor ang love. So, ibig sabihin dito, the more na in love ka, the more siya nag-bloom. Ibig sabihin dito, kumbaga, the more na may inspired ka, the more kang magsasuccess in the near future. So, guys, this is the monthly gabay for the month of April 2024 for the sign of Pisces. So, Pisces, maraming salamat for this wonderful reading. So, once again, this reading is a general reading namang hindi lahat makaka-resonate. Kung hindi lamang pa makaka-relate sa inyo, and comment down below kung kaninong energy ang ating nasagap. And of course, maraming salamat po and see you in the next video. Bye-bye and babush!